Bakit daw si Win Gatchalian ang parang namaniobra ng majority sa tulong ng Malacanang para maging Senate President? Okay. Unang-una po, ang premise natin, si Win Gatchalian po ay talagang may ambisyon yan na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala naman pong masama na mag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas kung talagang ang kagustuhan mo lamang naman ay maglingkod sa bayan. Alam mo, may gusto kong i-discuss dito ha. Opo. Kasi yung iba nagtatanong sa akin bilang isang political observer, hindi ko naman sasabing analyst. Kasi hindi naman po tayo talagang batikang analyst na katulad ng iba. Yung iba talaga analyst Oh! Tulad ni Richard Hayderian. Anyway, ibahin na natin yan. Ano? Okay. Sabi nila, bakit daw si Win Gatchalian ang parang namaniobra ng majority sa tulong ng Malacanang para maging Senate President? Okay, ito ang aking analysis diyan. Ito ay base hindi lamang sa haka-haka, kundi sa fact na matagal ko na pong kaibigan ang tatay ni Win Gatchalian at yung bawat takbo sa Senado ni Win Gatchalian ay tinulungan po natin yan mula sa pool pa lamang, yung una pa lamang. Ano? At even before that, ay nakakasama ko na si Win Gatchalian nung congressman pa lamang po siya. Yan. Medyo close po kami niyan. Kaya ito po ang aking unbiased at walang kulay ng politikang analysis. Okay? Unang-una po, ang premise natin, si Win Gatchalian po ay talagang may ambisyon yan na maging Pangulo ng Pilipinas. At eto I wish to emphasize, wala naman pong masama na mag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas kung talagang ang kagustuhan mo lamang naman ay maglingkod sa bayan. Wala pong masama ron. Marami naman pong nag-aambisyon sa pagkapangulo ng Pilipinas. Okay. At in fairness sa mga Gatchalian, hindi lamang si Win, kundi si Secretary Rex at si Mayor Wesley na sila po ay naglingkod na rin in several other capacities. Naging mayor, naging congressman pa, lipat-lipat sila ng pwesto. Wala naman pong masasabing bahid ng corruption sa kanila. At kung meron man noon na sila ay nasangkot, ay na-clear naman po ang kanilang pangalan. So, wala pong masama ha. I wish to repeat, wala pong masamang mag-ambisyon ng Pangulo. Alam nyo, maraming mga bata di ba? Pagka lumalaki pa lang, sinasabi ng mga magulang nila, eto sana maging presidente ng Pilipinas, lalo na kung medyo bibo, di ba? Yes. Wala pong masama. Di ba? Wala Okay. yung masama. Kaya lamang po, of course, because of political exigencies, yung paiba-ibang sitwasyon, di ba? So, naging congressman si Win, naging mayor, ngayon naging senador, maganda naman ang ranking niya bilang senador, maganda naman ang trabaho niya, focused, dedicated. Siyempre, lahat naman ng senador, actually, ito, wala namang masamang sabihin, halos lahat ng senador, meron niyang tinitingnan niyan kung paano makadiskarte na baka sakali na maging Pangulo. Bakit? Sapagkat kapag senador ka, hinalal ka ng buong bayan, ng buong bansa, di ba? Yes. Hindi ka tulad ng gobernador, di ba? Doon ka lamang sa probinsya mo. Yung congressman, doon ka lamang sa distrito mo. Yes. O mayor, syempre, doon ka sa bayan mo, etc. Kaya alam nyo nagulat nga ako nung kay Pangulong Duterte, mayor, naging Pangulo. Ang mayor ng Maynila nga, pinaka-malaki. At well, hindi na ngayon pinakamalaki in terms of population. Iba na yatang lungsod, Quezon City na yata o whatever. Yung mayor ng Maynila, walang mayor ng Maynila na naging Pangulo. Parang sumpa yata yung pagiging mayor ng Maynila. Parang nangarap lang. Oo, nag-umpisa yan, as far as I can remember, kay Villegas. Yan. Nag-ambisyon niyang maging presidente. Meron pang jingle yan, natatandaan ko nung bata ko. Kay Villegas, kami, kay Villegas. Kay Villegas, kaming
kaming lahat. Bago meron doong, he's the man that we want president of our land, kay Villegas, kaming lahat yon. Hindi naging Pangulo. Si Lacson, hindi si Ping ha, Opo. yung si Mayor Arsenio Lacson. Yon. Kaya lang namatay. Di ba? Biglang namatay sa Hindi pa Shelbourne rin. Hotel. Oo. Sabi nga nila, died in action. Ewan ko kung anong ibig sabihin nung died in action, ano? Pero iwanan na natin yan. Chismis yan chismis. Okay. Si Mayor Lim, tumakbong presidente, di ba? Natalo. Mayor Wala ng din. Maynila. Si Isko Moreno, tumakbong presidente, natalo. Wala din. Okay, anyway, balik tayo kay Senator Win. Maayos namang tao si Win Gatchalian. Wala namang bahid ng corruption. Hindi naman sinasabing tumanggap ng maleta o kahit anumang pakinabang sa gobyerno. Gustong magpresidente. Ngunit, yun nga, sabi ko, nagkakaiba-iba ang political situation. Pumasok ang mga Duterte, di ba? Nag-iba ang equation. Naging Vice President si Sara Duterte na 32 million plus votes. Mas malaki pa sa boto ni Pangulong Marcos Jr. Okay. 'Di ba? Although di ba, sabi nila sa kasaysayan daw ng Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr. ang may pinakamalaking boto. Hindi. Boto, 'di ba? Ayan. 31 million Oh. boto. Ano man sabi ko? Mali diksyon. Hindi, siyempre medyo minsan Bisaya, sasamid tayo Ikaw naman Ayan na. Anyway, Ayan na. yun. Siyempre, gusto pa rin niya. Tinitingnan niya ang sitwasyon. At kapag nakakausap ko nga si William, na matagal ko nang kaibigan, more than 25 years. Grabe. Laging sinasabi, maganda ang record ni Win at saka magaling yan. May training sa education, sa achievement, pwede. At I agree. Pwede naman talaga. Kanya lang, siyempre, ang Pangulo po is a question of nationwide popularity. Yeah. By the way, ang aga naman, happy 1K viewers agad. Wow. Palakpakan, Thank mga you. kasama. Yes. Thank you po sa inyo lahat. Okay. So, gusto magpangulo. Kaso mo nga, ayan, sa 2028, kasi graduate na siya ng 2028, di ba ga? Opo. Yes, Oo. yes. Ang frontrunner, siyempre, ay si Sara Duterte. Ngayon, fast forward dito sa kaguluhan sa Senado. Di ba si Tito Sen nga, ang Senate President. Opo. Bago nagkaroon ng shake-up, nakapasok yung majority ng 13 na grupo ni Senator Cayetano, na naging SP nga si Senator Cayetano. Ngayon, in the shuffle ng gulo, yung controversy, sinabi nila, di ba, biglang lumitaw, si Senator Win Gatchalian ang mukhang acceptable to all. At talaga naman, si Tito Sen kasi medyo polarizing, yung kanyang stand doon sa impeachment, na sabi niya, di ba, kung ano-anong sinasabi na pwede daw hindi sundin, etc., legal luminary, chuchu-chuchu, One Ball University, naghanap sila ng ibang kandidato. Ngayon, ang move dyan, siguro, politically motivated ay ganito. Tingin ko lang. Ito, ano na po ito, conjecture o ano lang to, yung haka-haka. Parang Elvis Presley, di ba? Haka-haka burning love. Di ba? Haka-haka burning love. Ganon. Ayan, sige na. Ang tingin ko, kung ang Senate President ay si Win Gatchalian at magkakaroon ng impeachment trial at somehow mapupull off nila na ma-convict si Vice President Sara Duterte. Siyempre, pag convicted ka sa Senate impeachment trial, matatanggal ka sa pwesto, hahanap sila ng kapalit ngayon na Vice Presidente. At ang laging next in line, kasi ang line of succession, halimbawa, may mangyari sa presidente, kahit sinong presidente, hindi natin sinasabing gusto nating may mangyari kay Pangulong Marcos Jr. Halimbawa, kahit sinong presidente, halimbawa si President A, may nangyari sa kanya, ang papalit ay si Vice President B. Pag may nangyari naman kay Vice President B, halimbawa, sabay silang may nangyari sa kanila,
ang papalit po ay Senate President, then Speaker of the House. Yan, okay? Yun na yun. Baka ang kanilang diskarte ay kung mapapatalsik nila si Vice President Sara Duterte at maghahanap ng kapalit bilang Vice Presidente ay logical choice yung Senate President because kahit constitutionally speaking, yung Senate President ang next in line. Ayun. Yan. Baka yun ang diskarte ng grupo ni Senator o now Senate President Win Gatchalian. Ayun. Baka lang naman, hindi ko po sinasabing ito'y totoo. Ito po ay analysis lang. Kasi di ba sabi naman natin, ang opinion ay parang ilong. Lahat ng tao may ilong. Pwera lang si Jay Tariela. Meron din naman, kaya lang kalat lang. Ay. Oo, di ba? Oo. So, Lala. pero totoo kaya yun yung sinasabi natin palagi na kaya daw si Jay Tariela ay malakas kay BBM. Taga Sarat, Ilocos Norte, kababayan daw. Ay, syempre. Taga ron eh. Sarap siya, di ba? Ay, Anyway, sorry po. so yun po ang tingin ng iba na analysis ko na sineshare ko sa mga iba na mga kaibigan natin pag nag-uusap-usap tayo na baka ganoon ang diskarte. Kung Vice President ka nga naman, di ba? Di ikaw ang logical successor na sa presidente. Yun. Lalong-lalo na kung ang administrasyon ay walang matibay na pambato sa 2028. Kasi kita mo, sino ba yung mga pumuposisyon? Ha? Si Risa Ontiveros, ang gustong-gusto. Gustong-gusto. Eh, mahina po ang suporta. At saka, si Risa Ontiveros, controversial din. Polarizing din si Risa Ontiveros. May mga taong gustong-gusto sa kanya, kung konti lang, mas marami ayaw sa kanya. Okay. Wala, sino pa? Si Raffy Tulfo, ayaw naman. Sinabi na, hindi ako tatakbo. At tingin ko, sincero, si paring Raffy na hindi talaga tatakbo. O sino pang mga posibilidad? Si ano? Sino pang nakikita mo na pambato? May narinig ako, John Vic Remulla, gusto rin magpresidente. Hindi yata uubrat. Medyo marami rin controversy. Nakipagtulakan pa. Oo. Yun lang, Alam pero nyo, narinig ko ayaw ng mga taong ganyan eh. Si John Vic Remulla, tulak eh. Tulak. Tulak. Hindi, nanunulak! Hindi tulak yung ano. Hindi tulak na droga. Oo. Ayun pala. Okay. Tulak. Kasi di ba nakita, tinutulak niya palabas. Yung mga Marines. Di ba?